The project. Walang taong perpekto hanggat hindi ka nahuhulog sa kanila. Nang-i-assign kami ng aming guro sa gobyerno bilang mga kasosyo sa proyekto sa aming senior year sa high school. Gusto kong umungol at iuntog ang aking ulo sa aking mesa. Hindi ako sanay sa mga uri ng group work ng mga estudyante at siya, hindi siya isang uri ng trabaho ng mga estudyante. Sinubukan kong hikayatin siyang makilahok sa loob ng 20 minuto bago magpasya na mas mabuting pangasiwaan ko ang proyekto ng mag-isa kung ayaw kong magkaroon ng fail na grado. Inatasan kaming magdisenyo ng isang maliit na replika ng Pentagon at ako ay gumastos. Karamihan sa aking katapusan ng linggo sa basement ang pagdidisenyo nito mula sa karton, paper match at pintura. Sa araw ng pagtatanghal, lahat ng aming mga proyekto ay nakahanay sa ilalim ng pisara. Pumasok ang kasama kong si Warren at palihim na sumigaw. Hoy, Kristal! Alin ang atin? Nagkaroon ako ng isa pang head-on-desk moment. Pagkatapos ay nagpasya siyang higit na insultuhin ako sa pamamagitan ng pagtatanong kung ang kahindik-hindik na berdeng Pentagon na mukhang isang sanggol ay ang nag-upchuck ng spinach sa buong paligid ay sa amin. Nakakuha kami ng BAB dahil lang hindi napigilan ni Warren ang kanyang sarili na ipahayag na hindi kami natutulungan para magawa ito. Galit na galit ako sa kanya. Fast forward 5 taon, huminto ang aking mga magulang sa isang tindahan ng Berry Zone upang ipaayos sa kanilang telepono at ipinaalam sa kanila ng manager na sila ay kumukuha ng trabahador. Ang mga magulang ko ay pinasa ang mensahe sa akin at nagdala ako ng isang aplikasyon at doon nakaupo sa likod ng mesa si Warren. Sinabi niya na instant attraction iyon para sa kanya, pero para sa akin, instant flashback iyon sa project na iyon. Pagkatapos namin magkatrabaho, mabilis kaming naging magkaibigan. Naglakad-lakad kami, lumabas para sa ice cream, at naglaro pa nga ng pat-pat golf na hindi ko pa naranasan makipag-date kahit kanino. At sa edad na 23, wala akong ganang gawin iyon. Ini-enjoy ko lang na makipagkaibigan sa mga lalaki at lumabas. Kaya noong nakaupo kami sa couch, sa bahay niya nanonood ng sine at patuloy siyang huminga na parang inatake ng asma, akala ko may mali. Wala akong idea. Sinubukan niyang maglakas loob na yayain ako. Ang una kong instinct ay ang magsabi ng hindi. Iyon ang aking default. Nasagot para sa bawat iba pang lalaki na nagpaalam sa akin sa paglipas ng mga taon. Ngunit nag-aalinlangan ako at sinabing, sigurado? Hinatid niya ako sa bahay noong gabing iyon. Hindi sigurado kung may girlfriend ba siya o wala. Ginugol ko ang susunod na 6 na buwan sa paghahanap ng magalang na paraan para makipaghiwalay sa kanya. Hindi dahil may nagawa siyang mali, nakakamangha siyang sweet at maalalahanin, kundi dahil natatakot ako para sa akin ang pakikipagrelasyon sa isang lalaki. Ngunit si Warren ay walang iba kundi isang mag-inoo na isa pang sorpresa para sa akin. Pagkalipas ng 6 na buwang iyon, talagang nagsimulang mamulaklak ang aming relasyon. Gumawa kami ng mga nakakalokong bagay tulad ng scrapbooking at pumpkin bowling. Bagamat naluloko siya sa anumang uri ng bowling at kailangan kong bantayan siya ng malapitan. At naramdaman ko ang koneksyon na hindi ko pa naramdaman noon. Hindi ko masabi sa kanya na mahal ko siya. Hindi ko lang magawang sabihin ng dila ko ang salitang L na iyon. Kaya ibang L word ang pinili ko. I like you a lot. Noong mga sumunod na taon, habang kumakain kami sa pizza buffet ni Sisi, napagtanto ko, gusto kong gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay kasama siya. Nagsimula ako magpahiwatig tungkol sa ideya ng pakikipag-ugnay. Na maglaon, nainip na ako at tinanong ko siya kung ano ang gagawin niya kapag nilagawan ko siya. Sinabi niya na hindi dahil gusto niyang siya ang mag-propose. At dumating ang araw, inayos niya ang lahat ng isang paglalakbay sa zoo upang makita ang mga elepante. Kamangha-manghang ang gaganda, pinakain ng isang giraffe na nanggangalang Grace at pagkatapos ay bumalik sa aking apartment. Sinabi ko sa kanya minsan na gusto kong malambot at puting aso. Sa kasamaang palad ng aking apartment ay hindi pinapayagan ng mga alagang hayop sa halip na isang tunay na aso. Naglagay siya ng puti automated na aso sa patio at ipinadala ito sa aking daan. Sa leeg nito may singsing. He told me I better not say sure when he asked me to marry him. Naisip ko para lang sa mga sipa, pero sa sobrang kaba niya ay hindi ko magawa.
Ikinasal kami noong sumunod na Oktubre sa isang kasalang taglagas na puno ng kalabasa sa ilalim ng arbor na itinayo ng aking ama para sa amin. At pagkatapos ay sumakay kami sa isang karuwahe ng Cinderella na hinila ng isang nakakamanghang puting kabayo at dinala palayo sa reception. Hanggang ngayon, makalipas ang 5 taon, kapag nagtatanong ang mga tao kung paano kami nagkakilala, nagtitinginan kami at nagtatawanan bago ikwento sa kanila ang tungkol sa paper match Pentagon.